Taon-taon ang SONA ng Pangulo nagiging pagkakataon din para pumustura ang mga dumadalo nito. Tila fashion event nga na inabangan ang red carpet papasok ng session hall. Silipin ang mga magagara at agaw atensyong kasuotan sa report ni Lia Manialac del Castillo. Isang malaking entablado na naman ang Kongreso ngayon kung saan ang mga modelong rumampa ang ating mga senador at kongresista. Tara silipin natin ang mga damit na kanilang isinuot ngayong SONA ng Pangulo. Makulay, detalyado at gawang Pilipino. Ganito ang mga damit na bumida ngayon sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulong Aquino. Si Ifugao Congressman Ted Pagilat, kung todo indigenous ang attire. May suot pang bongot na authentic Ifugao made. Local designer din ang gumawa ng green terno ni Akbayan Party List Representative Kaka Bag-aw. Si Senadora Loren Legarda, recycled ang pinya gown na tinahi ni Paul Cabral. Ginawa niyang accent ang lumang Tivoli belt at hiram sa nanay niya ang gold earrings. Elegante naman ang 1920s Great Gatsby-inspired na Filipiniana gown ni Senadora Pia Cayetano. Ang gusto kong iparating talaga na ang likas na sariling atin, ang luma at ang recycled ay pwedeng pagandahin. It's a 1920s inspired gown. So that's what it is. Agaw pansin din ang makinang na teal, silver at magenta Muslim outfit ni Lanao del Norte Representative Fatima Alia Di Maporo. Tad-tad ng totoong Swarovski ang gown niya. A combination lagi. So tricolor po? Yes, oo. Kailangan talaga laging may contrast color. Authentic Muslim silk din ang gamit sa Muslim attire ni Cavite Congresswoman Lani Mercado Revilla. First time niya raw magsuot ng ganito sa SONA. I decided to use the material as a tribute to our Muslim brothers and sisters. Ang mga militanteng kongresista naman kapansin-pansin din dahil sa mga statement barong Tagalog na suot nila. Ang gusto ko kasi palabas sa taong ito, ano yung karaniwang hinaing ng ating mga kababayan. At ito'y walang iba kundi yung napakataas na presyo ng mga bilihin. Ang panawagan na palayain ang mga political prisoners at matagal na rin nakakulong ang mga political prisoners natin. Bukod sa mga celebrity, agaw atensyon din sa SONA ang ilang bisita. Tulad na lang ng isang naka-full yellow Filipiniana na may yellow ribbons na disenyo. Pati kuko sa kamay at paa niya may yellow ribbon din. Yes, of course, for Pinoy because I'm such a rabid fan of Pinoy. At syempre, inabangan sa SONA ang mga personalidad tulad ni na Ilocos Norte Representative Imelda Marcos na suot ang trademark na Filipiniana terno. Nakabarong Tagalog naman ang mga kalalakihan tulad nila dating Pangulong Joseph Estrada, Senate President Juan Ponce Enrile at syempre si Pangulong Noynoy Aquino na gawa ni Paul Cabral ang barong. Ang Aquino sisters nakadilaw na Filipiniana terno rin habang ang bunso nilang si Chris Aquino nakakulay teal na ternong dinisenyo ni Randy Ortiz. Para sa batikang designer na si Frederick Peralta, ito ang top 5 pagdating sa mga kasuotan kanina. Number 1 sa akin si Lucy Torres. Pwede siyang ihambing kay Imelda nung kabataan ni Imelda, no? Second, I think si Senator Loren Legarda. Alam niya na ang gusto niya i-promote ang ating sariling kultura. Si Lani Mercado naman, I think she's dressing up her age this time. Sumunod si Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, na ang kanyang terno is very modern. No? Last si Chris Aquino. Si Chris Aquino, she's a very fashionable persona. Kung may best dressed, may worst dressed din kaya sa standards niya? Napakarami nila. But I will not name names, no. Pag umattend ka dito sa ganitong gatherings, you really have to be prepared. Ngayong taon nangingibabaw raw ang ilang trend. I find it too flashy yung iba, no. Parang hindi na ilalagay sa lugar ang tamang pananamit. Hindi maikakailang magarbo at magastos ang mga kasuotan tuwing SONA ng Pangulo. Pero ang mahalaga, taon-taon ding bumibida ang mga disenyo at likha ng mga Pilipino. Lia Manialac del Castillo, GMA News.